Diarrhea. Paano po ito may iwasan? Welcome back sa ating YouTube channel. Ito nga pala si Dr. Gerard Perlas. Ako po ay isang internist and gastroenterologist na nagbibigay sa iyo ng dagdag kaalaman sa mga common na sakit. Ang pag-uusapan natin ngayon ay diarrhea. Yung acute diarrhea. Pag sinabing acute diarrhea, ito yung bago lang. A few days to 1 week, matagal na yung 14 days. Kasi pag mahigit 14 days, yun na yung persistent or pagka buwan na, ito yung chronic diarrhea. Ito ay very common na sakit, lalo na ngayong tag-ulan. Ang diarrhea nga pala ay pagdumi ng 3 beses o mahigit sa isang araw ng watery or medyo matubig na dumi ito. Ang Philippine Society of Gastroenterology ay nagbigay ng ilang recommendations o advice paano maiwasan ang acute diarrhea. Acute diarrhea kasi galing yan sa pagkain ng contaminated food, maaaring virus, bacteria, or even parasite kagaya ng amoeba. So, ano nga po ba yung mga recommendation ng Philippine Society of Gastroenterology? Unang-una, ensure safety water. Ano ibig sabihin po nito? Kailangan malinis po ang tubig na ating iniinom. Hindi porke mukha siyang malinis ay sigurado na tayo dyan. Kailangan po ito, kung hindi man ito filtered water, kung galing ito sa tap water or sa ibang sources na hindi tayo sure, pwede natin pakuluan po ang tubig ng 1 minute at least. Pag sinabing kulo, kumukulo po yun umuusok, hindi po yun uminit lang. Iwasan din natin uminom ng yelo sa mga hindi tayo nakakasiguradong sources kung ito ba talaga ay malinis. Minsan kasi yung yelo pwedeng kinuha lang yan sa tap water at nilagay sa freezer. Kaya kung hindi tayo sigurado, ingat lang tayo. Pangalawa naman po, reinforce hygiene protocols. So kailangan maghugas tayo maigi ng kamay. Pag tayo ay nag-CR, bago tayo kumain, o kung tayo man ay naghahanda ng pagkain, o nagluluto nito, naghihiwa nito, so siguraduhin malinis at maghugas muna tayo ng sabon bago natin ihanda ang pagkain. Pangatlo, safe food handling. Kung kakain po tayo, piliin natin yung freshly prepared na pagkain. Hindi po yung matagal na, ilang oras na po na nakababad yan sa lalagyan. Baka magkaroon na po ito ng contamination. Hanggat maaari, well-cooked yung lutong pagkain. Iwasan natin kumain ng mga hilaw na seafood na very common din sa mga restaurants. Kasi yung hilaw na yan, siyempre, nandiyan pa yung mga microbe niyan or virus. Hindi pa yan namamatay pag hindi pa naluluto. Pang-apat naman po, clinical vigilance. Kung tayo po ay nagda-diarrhea na more than 24 hours at tayo ay nanghihina, nagsusuka, dehydrated, nangangalumata na, tayo po ay nanghihina at merong sipon o dugo yung dumi natin, kailangan natin magpa-check up na. Huwag na natin pong patagalin para magamot po ito kaagad. In-encourage po natin ang oral rehydration therapy. Pag-uusapan po natin to sa susunod na topic. Siya nga pala, kung kayo po may napulot at gusto nyong makatulong din sa ibang kamag-anak o kaibigan nyo, paki-like po, share na rin po ninyo at mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. So ito po si Dr. Gerard Perlas. Nagpapasalamat po. Bye!